sa isang pribadong kolehiyo sa Maynila kung saan karamihan sa mga estudyante ay mayaman at mapre. Bihira lang ang walang pera. Ang mga nakaka-scholar lang ang kabilang sa kakaibang grupo. Madalas hindi napapansin at minsan ay tila invisible sa mata ng karamihan. Isa sa kanila si Joshua, simpleng estudyante na nakapasok sa kolehiyo dahil sa scholarship. Hindi siya kagwapuhan o matangkad, kaya madalang siyang nakakaakit ng pansin. Ang tanging kaibigan niya ay si Ambo, kapwa scholar at kaklase, na kahit hindi ganun kagwapo ay may natural na charm at palakaibigan. Sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, may isang dalaga si Joshua na hindi niya kayang tigilan sa isip. Si Aubrey, isang napakagandang estudyante, popular at palaging nasa gitna ng atensyon ng lahat. Blonde ang buhok nito na mahaba at kulot sa dulo. Palaging maayos ang kanyang uniforme, puti at asul na tila perpekto sa bawat galaw. Ngunit sa sobrang sikat ni Aubrey, hindi man lang siya napapansin. Isang hapon, habang nagkukwentuhan sa ilalim ng punong nara sa bakuran ng paaralan, nagbiro si Ambo. "Alam mo ba, ang lola ko kayang gumawa ng gayuma. Baka pwede kanya tulungan." Sa simula, nagtaka si Joshua at naisip na biro lang iyon. Pero sa desperasyon niyang makuha ang puso ni Aubrey, pumayag siya. Pumunta sila sa bahay ng lola ni Ambo sa labas ng syudad, isang lumang bahay na puno ng amoy ng insenso at halamang gamot. May mga lumang retrato ng mga ninuno at mga simbolong mistikal sa dingding. Sa loob, ang lola ni Ambo, matandang babae na may mahabang puting buhok at mga mata na tila nakakakita sa kaluluwa, ay naghanda ng orasyon at gayuma. Bawat patak ay may kapangyarihan. Sabi ng lola, "Huwag sobra at huwag kulang. Ngunit kung sobra, hindi ipag-ibig ang mararamdaman. Obsession ang lilitaw." Subalit hindi nakinig si Joshua sa babala. Nilagay niya ang gayuma sa isang maliit na bote at iniwan sa locker ni Aubrey nang hindi ito nakakaalam. Sa loob ng ilang linggo, napansin niyang nagsimula na itong tumingin sa kanya. Tumawa siya sa bawat biro, nagpadala ng maliit na mensahe at tila nagiging mas malapit sa kanya. Ngunit dahil sa sobrang dami ng inilagay na patak, hindi lang simpleng pagmamahal ang naramdaman ni Aubrey. Naging obsession na ang pag-ibig niya. Sa una, nagsimula ito sa selos lamang. Kapag may kausap si Joshua, kahit simpleng kaklase lang, nagagalit si Aubrey. Kapag nakasama si Ambo sa usapan, biglang tumataas ang kanyang tinig at nagiging malamig. Ang mga mata niya, dati mabait at maganda, ngayon puno ng dilim at galit. Ang mga daliri niya ay palaging nakatikil sa mesa, ang mga labi kumakapit at bawat titig ay tila nagbabanta. Ngunit hindi nagtagal, umabot sa pananakit ang kanyang pagmamahal. Pinipisil niya ang braso ni Joshua kapag may ibang babae sa paligid. Sinusuntok ang mga estudyante na lumalapit sa kanya. Pati mga guro, kahit simpleng puna lang, nakakaranas ng kakaibang galit mula sa kanya. Ang mga insidente ay nagsimulang kumalat sa buong campus. Misteryosong pagkakapinsala sa gamit, mga sugat na iniwan sa mga estudyante, at malamig na mga titig sa bawat sulok. Hindi nagtagal, naging mas madilim ang lahat. 3 insidente ang humantong sa pagpatay ni Aubrey. Si Mia ay kaklase nila Joshua, masayahin at mahilig magbiro. Nadiskubre niya ang sekreto ni Joshua at pinayuhan siyang iwasan ang dalaga. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi sa madilim na eskinita malapit sa campus, sinalubong siya ni Aubrey. Ang paligid ay tahimik, tanging huni ng kuliglig at ang hangin na dumaraan sa mga punong nara. Sa galit, itinulak ni Aubrey si Mia nang walang pag-iingat sa harap ng paparating na sasakyan. Isang malakas na tunog ng metal at sigaw ang sumalubong sa katahimikan. Hindi lamang simpleng aksidente.
Ang mata ni Aubrey ay malamig. Ang bawat galaw niya ay puno ng kasamaan. Si Mia ay bumagsak sa kalsada at sa isang saglit natapos ang kanyang buhay. Ang mga tao sa paligid nakakita sa anino ni Aubrey na parang hindi tao kundi isang nilalang na may galit na hindi maipaliwanag. Si Mr. De La Cruz, guro sa kolehiyo, ay napansin ang kakaibang ugali ni Aubrey sa klase. Sinubukan niyang kausapin ito subalit sa gitna ng lecture, bigla siyang sinalubong ng galit ni Aubrey. Sa isang mabilis na galaw, sinuntok niya ang guro hanggang sa mawalan ng malay. Ang mga estudyante, natataranta at hindi makapaniwala, ay nakatayo sa kanilang mga upuan, nakatitig sa kanyang mga mata na parang apoy ang nagliliyab. Ang mga marka sa guro ay hindi ordinaryo. May mga linya ng kuko sa balat, parang sinadyang ilahad ni Aubrey ang kanyang galit. Ang mga galaw niya, mabilis at unpredictable, ay nagpapakita na ang dating inosenteng pag-ibig ay naging mapanganib na obsesyon. Si Anton, matalik na kaibigan ni Joshua, ay nainis sa palaging pakikipag-usap ni Joshua sa kanya tungkol sa proyekto. Isang gabi, nagkaroon ng meeting sa library kung saan halos walang tao. Walang ilaw sa ilang bahagi ng silid, tanging ilaw ng lampara sa gitna ang nag-iilaw sa kanilang dalawa. Sinalubong ni Aubrey si Anton at sa galit, hindi niya namalayang itinulak ito sa hagdanan. Ang tunog ng katawan ni Anton na bumagsak sa sahig ay pumuno sa katahimikan ng silid at ang mga lumang bookshelf ay parang nakatingin. Sa bawat pagpatay, nagiging mas malamig at malamlam ang paligid. Ang mga estudyante, guro at kahit si Joshua ay unti-unting nakadarama ng takot. Ang dating campus na puno ng saya ay napuno ng anino at bulong sa hangin. At halos walang makalabas na hindi napapansin ang kakaibang aura ni Aubrey. Sa huling pagkakataon, nagdesisyon si Joshua at Ambo na bumalik sa bahay ng lola ni Ambo, umaasang maibabalik ang sumpa. Ang lumang bahay ay puno ng amoy ng insenso, malamig ang hangin at parang may mga mata sa dingding na nakamasid sa kanila. "Handa ka na ba?" tanong ng lola ni Ambo. Hawak ang orasyon. Kapag maibabalik ang gayuma, mawawala rin ang pag-ibig ni Aubrey, ngunit huwag kang magtataka kung ang galit at selos ay hindi agad mawawala sa kanya. Ang sumpa ay may sariling kaluluwa. Habang binabasa ang orasyon at inilalagay ang mga kandila sa paligid, naramdaman nila ang hangin na parang may humihikbi sa bawat sulok ng bahay. Ang mga anino ay tila sumasayaw sa dingding at ang mga larawan ng ninuno ng lola ay parang nagmamasid. Biglang bumumuka ang pinto at parang may malamig na hangin na humaplos sa kanila. Ang ilaw ng kandila ay kumurap at may parang tinig sa malayo na nagbubulong. "Hindi mo ako maibabalik." Matapos ang ilang oras, naramdaman nilang nawala ang kapangyarihan ng gayuma. Ngunit sa kabila nito, nagbago ang mundo nila Joshua. Ang dating inosenteng pagmamahal ni Aubrey ay napalitan ng galit at pagkamuhi. Dumating ang pulis sa paaralan at inaresto si Aubrey. Sa korte, umiiyak siya at sumisigaw, "Ito ang buhay ko na winasak mo. Ang pagmamahal ko ay hindi mo pinahalagahan." Si Joshua at Ambo, puno ng guilt at trauma, ay nanatiling tahimik. Alam nilang sa kabila ng lahat, ang gayuma ay nagdulot ng trahedya, hindi pagmamahal. Ang dating inosenteng pagnanasa ay nauwi sa karumaldumal na katotohanan. Ang labis na pag-ibig na pinilit ay nagiging kasamaan. Ang paaralan ay bumalik sa normal, ngunit ang anino ni Aubrey, ang mga bulong ng hangin at ang mga alaala ng trahedya ay mananatiling nakatatak sa mga estudyante. Ang bawat sulok ay nagiging paalala. May mga bagay na hindi dapat pipilitin at ang puso, kapag pinilit, ay maaaring maging halimaw.
Isang malaking shoutout sa mga taga-subaybay, kay Kyle at Cristel Zane Zarate, kay Rico Racamara, kay Miss Cindy Gaitan, ay kay Ruby God na malakas mag-Mobile Legends. Maraming salamat.